asking you to fulfill your word, to fill me with your Holy Ghost. Asking You to fill me, yes Lord, fill me with Holy Spirit. fill me with your love. So Lord, it would not just be a part, but a circumcision of my whole heart. There'll be no difference in my standing, in my state. I'm asking you to fill me. For me to live this Christian life, this old man must die. For your Spirit to abide. Hallelujah. Lord, I don't want information, but a Holy Ghost transfusion, For you have said that I must be born again. Asking you to fill me. Oh, with the Holy Spirit. Oh, fill me with your love. So Lord, it will be a part, but a circumcision of my whole heart. The difference in my standing, in my state. I'm asking you to fill me. Lord, I sin, and so many among us are fallen. Oh, show me, Lord, I need another touch. Yes, Lord. If you should come and live in me, I'll be having constant victory, but a faith that overcomes the world. I'm asking you to fill me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, with your Holy Spirit, fill me with your love. Circumcision of my whole heart, there'll no difference in my standing, in my state. I'm asking you to fill me, oh, with your Holy Spirit. Oh, fill me with your love. So Lord, that just be a part, but a circumcision of my whole heart. The difference in my standing, in my state. I asking you to fill me. Hallelujah. We're asking you, Lord, fill us this place, Lord, once again. Let us pray. Hallelujah. Dear God, amin po pasalamat mama sa iyong dakilang presensya na narito sa aming kaligitnaan ngayon, na alam namin isang dakilang prinsesya na pwedeng kumatagpo at humipo sa amin, sa aming pagkatao, sa aming kaluluwa, sa aming mga espiritu ngayon na narito ngayon. Hayaan mong gawin mong makapal na kamakapal, Panginoon, yung presensya sa aming kaligitnaan. Hayaan mong patuloy na dumaloy ang iba yung inspirasyon ang gagaling sa iyo, na magmisto lang kami mawala sa aming mga pagkatao at maranasan namin, Panginoon, ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. O Panginoon, hayaan mong mangyari nawa ang lahat ng ito habang kami nagpapatuloy na nananambahan sa oras nito, Ama. Katagpuin mo nga, Panginoon, ang bawat pusong na parito ngayon, ang kailang mga pangailangan, kung sila po ay may hinihingi sa iyong kagalingan at lahat na nalalaman namin, Panginoon, sa iyong lahat na nanggagaling ang lahat ng ito. Hayaan mong mapasa iyong mga anak, Panginoon, sa gabing ito, ang lahat ng na kailang naisin, Panginoon, ang kailang mga panalangin.
Nawa, Panginoon, ay pakihipuin mo ang bawat isang narito ngayon at hayaan mo, Lord, na maging makapangyarihang kumilos sa aming kaligitnaan. Iniaalay namin ang lahat ng ito sa iyong Panginoon, sa iyong pangalan. Ama, kung may nasumpungan ka mang pagkukulang sa bawat isa, alam mo, Panginoon, kung gaano kaming nalungkot sa lahat ng iyon. Hayaan mo, Lord, sa oras na ito, Ama, ay linisin mo kami, patawarin mo kami. Hayaan mo maging karapat-dapat kaming humarap sa iyong luklukan sa gabing ito. Iniaalay namin ang aming buhay sa iyo. Hayaan mong punuin mo kami, Panginoon, na iyong banal na espiritu. At alisin mo, Lord, ang lahat ng hindi mo kamuka sa aming mga buhay. Hayaan mong kumilos kami, Panginoon, na malaya, ng isang tunay na malaya, gaya ng isang anak na malaya sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa iyong inspirasyon na patuloy na humahatak sa amin. Alay po namin lahat ng ito para sa iyong kapurihan at karangalan sa ilang mga mapunta sa ngalan po ng Panginoon Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Amen. Magkamayan po tayo sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Batiin po natin ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Sabihin natin, nagagalak tayo makakita ang bawat isa sa kanilang gawain, sa ating pagtitipong kagaya nito. Amen. Mabuhay po kayong lahat. Binabati po natin lahat na naka-tune in sa ating live broadcasting sa araw pong ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Samahan niyo kami sa ating pananambahan. Manatili po tayo nakatayo at mawitin natin yung This Word is Falling Apart na. Amen. Sinmaniniwala tayo nasa mga huling araw nito at minsan hindi na maganda ating nakikita, but tayo po ay nakikarried away ng kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. I'm leaving you, Lord. Everywhere that I go is full of trouble and pain. There's murder and crime, the end time when people are going insane. Oh, my heart in the peace is the world little deep. When troubles untold, my ankle will go to Jesus again and again. Oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. I'm carried away in the light of today as the world gets so dismal and dark. But the struggles and troubles outside, something is stirring inside of the bride. As the world gets so dark, it all falls apart down in my heart. They're praying for peace, for the hostage release, while holding a gun in their hand. There's more decay, a good falling away in the ship this world. Let it crumble and fall, and not battered alone. I can't hide. We all come some dawn. I'm trusting in one. Inside, yes. Oh, this world is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. Oh, I'm carried away in the light of today as the world is so dismal and dark. But the struggles and trouble outside, something is stirring inside of the bride. As the world gets so dark and all falls apart, I'm glad down in my heart. This word is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. I'm carried away in the light of today as the world gets so dismal and dark. While the struggles and trouble outside, something is stirring inside of the bride. As the world gets so dark and all falls apart, down in my heart. This word, oh, this word is falling apart. I'm so glad Jesus lives down in my heart. Oh, I'm carried away on the night of today.
Hallelujah. Lips down my heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Dahan-dahan na po tayo makupo. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. Alam po natin ang kaguluhan nangyayari sa ating lipunang ginagalawan. But praise God, hindi tayo naapektuhan sa mga bagay nito. Bagamat hindi natin sinasabing wala tayong pakialam, but tayo po ay nakikarried away na kaya hindi natin naramdaman ang lahat ng ito. But praise God, salamat sa Panginoon dahil sabi nga, tayo na rin po ang pinakamatinong tao na bubuhay sa mundo kapag may banal na espiritu ka sa santo ka. Amen. At ang mundong ito ay napaparuna sa tinatawag na insanity o kabaliwan. But praise God, salamat po sa Panginoon sa kanyang salita, sa liwanag. Sabi nga, si Kristo po ay walang anyo ng kadiliman. Sabihin, maliwanag siya. Ganyan ang mga anak niya na nagliliwanag sa kapanahunan po natin ngayon. Amen. Sa oras po ito ay hindi tayo magpapakatagal na dahil masyad pong delay po ang ating pong pagsisimula. Pero ganyan pa man ay gusto po nating ihanda ang ating mga sarili. Amen. At hindi po ako nakatanggap ng magbibigay ng patotoo. Pero ganyan pa man ay ating pong hinihikayat ang bawat isa na sino po mong nais magbigay ng kapurihan sa Panginoon ay mangyari lamang po na kayo sumulat. At sa paraan ng liham nyo na patotoo ay pwede pong nating mabasa po yan sa kaligitnaan at hindi po kayo mahirapan pang magsalita sa kaligitnaan. At ganoon din po, maliwanag yung mapapabot sa inyong sa mga kapatiran ang inyong patotoo nang hindi po kinakabahan. Yun po kagandahan po ng ating pagsulat. So, ganoon po din po ay hindi po tayo tumanggap ngayon ng maghahandog ng awit at wala ang aking si Raya, no? Wala. Amen, wala si Raya. Amen. Pero sa oras pong ito ay dadako na po tayo sa pagkakaloob. Pero bago po tayo dumako pa sa pagkakaloob ay babasahin ko po ang mga ilang talata na pangako ng ating Panginoon para tayo mapanatag na alam po natin lahat ng ating binibigay ay hindi ko alam paano nangyari pero sabi ng Biblia, ihasik nyo ang tinapay sa tubigan at ito po'y babalik po sa inyo ng maraming beses. Hindi ko alam kung paano ito nangyayari pero mahiwaga po ito na nangyayari sa mga kapatiran. At ito'y napatunayan na maraming beses, hindi lamang sa pamilya ko, kundi sa bawat isa, personal nilang karanasan sa ating Panginoon. At niniwala po ako na ang Panginoon ay walang utang sa inyo. Kahit utang na loob ay walang utang ang Panginoon sa inyo dahil naniniwala ko binalik po sa inyo na maraming beses, amen, ang lahat ng ibinigay nyo naman sa ating Panginoon. Ang sabi po ng pangalawang Korinto, 9:7 hanggang 8, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsigana sa inyo, magsisagana, upang kayo ay mayroong laging buong kaya sa lahat ng mabubuting gawa. Amen. Ang Diyos po, naniniwala po ako na kung magbibigay po tayo ng may kasiyahan at masayang puso, ay kayang-kaya tayong pasaganain sa lahat ng bagay. Sabi na iba, wala akong may bigay. Amen. Pero sabi, pwedeng gawin ng Diyos na bigyan kayo ng buong kaya. Amen. Sa lahat ng pagkakaloob, ay pwedeng magbigay kayo. Amen. Sa ating Panginoon. So, huwag natin hayaan na umiikot po yung ating offering bag na hindi po natin nagkakaroon tayo ng bahagi. Hindi po yan. Ano ba yung laro nyo? Yung pinapasa? Yung relay, marathon relay. Yung pinapasa yung baton. Akala ganun minsan laro, no? Pinapasa lang. Pero dapat po, nagbibigay po tayo sa gawa ng ating Panginoon. Amen. Bahagi po yung ating pananambahan sa Kanya. At iniwala po ko na kinikilala po ng Panginoon ating pagkakaloob. Ano man po ito, maliit man o malaki, amen, hindi po ito palakihan at hindi rin ito palaitan. Amen, naniwala po ako na mapapalad po yung mga tao na nagbibigay ng ganon. So, tawagin ko ating kapatid si Brother Mauro sa ganyang kaisipan habang tayo po yumuko at inihanda natin ating mga offering. Amen, sa oras pong ito. Pag-pray natin yung offering, O God. Lord Jesus, muli Panginoon, salamat Lord sa bawat isa na naparito Panginoon upang O God duminig Panginoon sa iyong tinig Panginoon sa pangitan ng pangangaral Lord sa dakong ito. O God, at salamat Panginoon. O God, kami po'y magbibigay Panginoon. Binigyan mo kami ng pribiliyo upang Lord makapaghandog sa iyo Panginoon. O God, hayaan mo Lord na ito'y
ibabalik mo ng sagana, Panginoon, sa mga iyong mga pinili, Panginoon. O God, kami po'y umaasa, Panginoon. O God, na, hallelujah, pagpalain mo kami, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya minsan pa, pinupuri ka namin, pinasalamatan, na ito ang mga kaloob, mga nakikibalikat, Panginoon, o God, sa mga gastusin sa iglesia, Panginoon, upang mapalaganap ang iyong mensahe, Panginoon, sa ibaba ng lupa, Panginoon. Sa dako na ito, patuloy na, o God, umaalalay ang bawat isa. Ito'y galing sa iyo, Ama, aming kalakasan, aming kalusugan, Panginoon. O God, pinasagana mo sa iyong mga anak ang iyong biyaya, Panginoon. Kaya minsan pa, O God, pasalamat namin sa iyo, ang aming lakas, ang aming, O God, ikinabubuhay, Panginoon. O God, pagpalain mo, Lord, ang mga kamay, hayaan mo, Lord, na mapuno ng kasiyahan, kagalakan ng aming puso. O God, masasabi namin, Lord, na tunay na iyong iningatan, O God, ang iyong mga anak sa iyong biyaya, Panginoon. Ang lahat ito'y nakikita mo, Lord, walang lihim sa iyo. Kaya pinasalamatan ka namin, Diyos, na napakabuti, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga pasalamat, papuri, O God, at dadako kami sa, O God, hallelujah, O God, sa pangaral ng iyong salita. Hayaan mo, Lord, na, O God, maglalab ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita, siyang pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon. Magala kami na, O God, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng biyaya mo, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyong dakilang pangalan, mauwi sa iyong papuri, parangal, sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Magbigay naman siya. Amen. Subukan natin magbigay na may nakangiti. Amen. Bigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Magbigay ng masaya sa ating Panginoon. Purihin natin siya, sambahin natin siya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa oras pong ito. Dadako na po tayo sa mga ilang announcement at prayer request kung meron man. Pero bago po yun ay binabati po natin ang bawat isa. At sa mga kapatid nating nasa iba yung dagat, saan man kayo sa mundo, ay welcome po kayo. Sabi ni Brother Jerome kanina, live streaming tayo ngayon. No? Kitang-kita po tayo sa ating mga kapatiran. Kaya binabati po natin ang ating mga kapatid na may binaha pa lang ang Alberta, Canada. Ewan kung lumalangoy si Brother Boy sa yelo ngayon. Pero sana po ay nakakasubaybay pa siya sa ating live streaming. At sana magparamdam naman siya. No? At sabi ko nga, baka kaya binabaha, gusto nang pauwiin si Brother Boy dito. May mga naiwan siyang gawain. So, unong mga kalooban ng Panginoon ay pag-pray po natin sa lugar ng Canada, yung mga kapatid natin sa dakong yan. So, binabati ko rin po ang aking anak na si Joanna ngayon sa kanyang malapit na birthday ang aking apo, no? At 2 taon na sa linggo na po yan. At praise the Lord. So, sa oras na po, dadako po tayo sa mga ilang announcement at mga ilang prayer requests. So, sa Sunday po ay June 30, katapusan na po yan. 5 Sunday tayo itong buwan ng Hunyo. So, pinapaalala po ng ating pastor ang ating general meeting sa buong mga officers ng Elect Bride Assembly. Aga na po ng 2:00 ng hapon ang ating pong pagpupulong. So ihanda na po yung mga report, no? Financial report, ang lahat ng report ano man ang nangyayari po sa ating gawain, sa ating pong mga financial status para makita po natin kung saan na pupunta. Sana nga mayroong tinatawag na physical count ng ating pera para malaman po natin talaga kung talagang nariyan pa ba ang pera natin. So alam ko naman na nagtatrabaho ang mga kapatid natin ng may buong katapatan at naniwala po ng lahat ng re-report dito na pinirmahan ay talagang tunay na tunay. So,
Please prepare your reports on Sunday. PowerPoint pa yung present ko, Brad. Gumagalaw. So, Tuesday, pinapalala po sa lahat ng kalalakihan. So, pinalala po ni Brother Errol to, pero bakit nung linggo hindi pinapalala? Pero, special thanks to Esther dahil na sa wakas ay naisingit to. Ang topic po namin sa araw pong yan ay dalawa po. Kung loobin ng Panginoon ay tapusin po namin kaagad yung identification of a true church. At pangalawa po ay ang tinatawag na disproving the two Lords doctrine. Dahil po may mga, ewan ko kung paano ho nangyari na meron pong dalawang Panginoon nagtuturo ngayon. Dahil nga po yung salita pong sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, yung mga ganun ba, sa Diyos at Ama ng ating Panginoon, para mga ganun doktrina. So sa mga isa, pinag-MC ako rito, iniisip ko, anong bang papakanta pag ganitong topic? Siguro maganda yung pakanta rito, Do Lord, o Do Lord, o Do Remember Me, parang ganon. Do Lord, o Two Lords Doctrine. Okay, Sunday, July 7 po ay pinaghahandaan natin ngayon pa lamang ang ating communion and feet washing service. At ito po kapag every pangatlong buwan, no, third month, quarterly, ay ginagana po natin. So paghandaan po natin, and umaasa po tayo na halos karamihan sana ay maka-attend po sa napakapambihirang gawain po ito ng communion and feet washing service. So pag-pray po natin, sana inihanda niyo po ang inyong mga sarili para sa araw po yan dahil bihira ang pagkakataong kagaya nito na mapagtipon tayong kagaya nito. Walang uwian, kumbaga, sa araw pong yan. Sunday din po ay, ito sa umaga naman, ay youth devotion po. At samahan po natin ang ating kapatid na si Brother Micah sa kanyang panalangin. Sana po ay 6:30, nandito na kayo. Hindi kayo 6:30 gigising sa bahay nyo. So sana 6:30 ay samahan nyo po pang maging kahanda-handa ang araw pong yan sa araw po ng July 7, 6:30 a.m. At ganoon din po, ang July 21 po ay nagbabanta ng isang gawain ng kabataan at ganoon din po ang election ng Youth Department Officers sa ganap po ng 2:30 ng hapon. Prayer request po. Panalangin po para kay Brother Daniel Mercado na na-sprain ang left ankle. So, hindi mo naglalaro to, ha? Ipanalangin po natin ang kanyang kagalingan sa oras po ito. God bless, Brother Errol de Borja. Pray po na si Brother Daniel. Alam ko, aalis na rin yata to, no? Aalis na rin to. At alam ko, darating ating kapatid Sister Oring. So, please pray for Brother Daniel Mercado. Yun na yun. At pakisama po natin sa panalangin sa gabi pong ito. Panalangin nyo si Mami. Sino Mami? Sister Jenny to. Sister Jenny Santos. Umatake po yung gas pain niya at nilalagnat po siya. So, alam ko na hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Samahan po natin ang kanyang anak, Mr. LG Santos, na para sa kanyang nanay o sa kanyang mami, para sa kanyang karamdaman sa gabi pong ito. So, panalangin po natin ang bawat isa, ang ating gawain, ang ating po mga gawain sa iba't ibang bandako, lalo po sa gawaing lokal po natin. Nagpapatuloy pa rin po ang gawain po natin dyan sa may bandang Alabang, gawain po natin sa Nagpayong, sa pangunguna ni Labada Joseph, Labada Rico, at mga ilang kanugnog bayan natin na talaga nagpapatuloy po ang ating gawain. So, pag-pray po natin ang mga bagay na yan. At ganoon din po, patuloy pa natin ipanalangin ang kalalagayan po nila Sister Joanna. Sister Joanna po ay nag-Viber sa akin at nasabi niya na medyo may kahigpitan kasi sa Kuwait ngayon. Yung lahat po ng expat ay talaga pong hinihigpitan nila dahil si Joanna po ang yaya po ni Eliana ay isang Sri Lankan. Pag sabihin Sri Lankan, minsan wala silang passport doon, parang nakumpiska ng gobyerno, kaya nagtiti-TNT sila doon. At nangyari po, ang yaya po ni Eliana ay parang nagtatago lang. So pag nalaman po na si Niara ay wala pong passport at nagtatago, maaaring madamay sila Sister Joanna. So pag-pray po natin na maingatan po sila sa napakagulong lugar ng Kuwait. So nanalangin din sila na sila ay lumipat ng ibang bansa. So pag-pray po natin na sila ay makapunta ng Australia kung kulobin ng Panginoon. Sana hindi po matapos ang taong ito ay makalis na rin sila kung kulobin ng Panginoon. Ano man ang kalooban ng Panginoon sa dakong iyon. So pag-pray po natin at ganoon din, pag-pray po natin ang kalakasan po nila Jeos at medyo na-discourage siya
dahil napakahigpit po pala ng yung final road test. Parang hindi tayo napakinggan ng Panginoon. Pero sabi ko sa kanya, dapat matuto siya sa kung saan siya nagkamali. Dahil sabi raw doon, sa road test po ni Mother Jeos ay mahigpit. Kinakailangan po pag-aralan niya yung kanyang posture po, ang kanya pong pag-aayos po ng mga mirror, at lahat na, pati yung marami po dapat i-consider, kaya po medyo mahigpit. At sabi nga raw po, minsan kinakailangan lagyan, pero si Jeos po ay talagang kilala ko may paninindigan yun. May paninindigan yun, kaya minsan ayaw pong maglagay, kaya ayaw niya kasi. Kaya, so pag-pray po natin, next time po, sa susunod ay makapasa na po siya dahil andyan na yung kotse, kaya lang, hindi po siya pwede pwede mag-drive kung wala po siyang lisensya. So pag-pray po natin ang mga kahilingan nila po sa araw pong ito. So sa oras pong ito ay ihanda po natin mga sarili, naway matigi po tayo ng kagalakan, pag-aasam sa gabi pong ito. Alam niyo, minsan yung pagkapahid po ng Panginoon ay depende po kung paano tayong umaasam sa Panginoon. Amen. At niniwala po ako kapag na-inspired po tayo ng Panginoon, panagtagpo yung dalawang yon, pagpapalain tayo ng Panginoon. Nako, sorry kay Brother David, Tagalog ang sinasabi ko. Sa oras po ito, tayo lahat ay tatayo na. Habang hinuhudyatan po natin ating pastor. Amen. Alam ko, pagod po kayo sa inyong maghapong paggawa. Amen. At marami po kayong mga pinagkaabalahan. Pero tamang-tama po. Tamang lugar po ang inyong pinuntahan sa oras pong ito. At naniniwala po ako na pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Magkaroon lang tayo ng pag-aasam, expectation sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na pagpapalain pa na ng Panginoon sa gabi pong ito. I'm amazed. Verse 1, kaya natin. Habang ating pastor ay alone I was feeling in the emptiness I tried so hard to hide. Though I left, said my life was fine without you. I was snoring up the secret tears I cried. And one day someone told me of your mercy, and the love you showed on a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption. Yes. When you broke sin's power and set my spirit free, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you gave to your precious blood. I found pardon, and my sin I was there, all washed away. All my sins I washed away. It's you. There's a peace when I Failed you, Lord, you know the many times I got astray, but I learned that your love is stronger. and your ear is open every time I pray. What else is for me like you, Lord? Other friends can never be as close to me.
how you care. Precious blood I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. All my sins are washed away. All my sins are washed away. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Buksan natin ating mga banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pagkatapos ay bubuksan din natin ang 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Buksan natin muna ang 2 Timothy 3:16. Good to be in the house of the Lord tonight. Kung nakita niyo na ganito pagkakasabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, basahin natin. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Gusto kong i-click ni Sister Jill yung salitang, okay? Salitang inspiration sa verse 16. Inspiration galing sa Greek word na theopneustos. At ang sabi, from 2316, meron ditong tinuturong number, and a presumed derivative of 4154. Pakiclick natin yung 4154. Ito raw salitang ito ay galing sa salitang ito na phneo. Phneo. Nang ibig sabihin ay, baba natin, blow, wind, to breathe, to blow of the wind. Okay, kaya kung babalikan natin yung scripture, nang sabihin ng scripture, that all scripture is given by inspiration of God. Ang sinasabi ng Biblia sa atin ay lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Dahil yung salitang inspiration ay galing sa to breathe. To breathe. Hiningahan ng Diyos ang bawat kasulatan na ating binabasa at pinaniniwalaan. Amen. Sa 2 Peter chapter 1, simula sa verse 20 hanggang 21. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Verse 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Tayong lahat tayo muko, dumalangin sa ating Panginoon Ama namin. Kami lumalapit sa iyo ng may panginginig, may buong paggalang at pagpapasakop. Pagkatapos naming mabasa na ang mga kasulatang ito ay hiningahan mo. Ibinigay mo sa pamamagitan ng pagkasi mo, Ama, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Hindi dumating ito sa pamamagitan ng paliwanag ng isip ng tao, kundi ang sabi, ang mga banal na tao mo, mga lalaki mo nung unang panahon ay kinilos ng banal na Espiritu para kanilang sambitin ang mga salitang ito na naitala sa aklat na tinatawag naming Biblia. Kaya nga, Panginoon, aming hinihiling na ang kaparehong Espiritu na kumilos sa mga taong yun, ang kaparehong Espiritu na huminga sa bawat salita, Ama,
ay huminga sa amin ngayong gabi, Ama. Dahil hindi namin kayang maintindihan, maunawaan, wala sa aming kakayahan, Panginoon, ang makita ang ibig mong sabihin, Panginoon. Kung hindi mo kami bibigyan ng inspirasyon, kung hindi mo kami tutulungan, kung hindi mo kami hihingahan, Panginoon, ng iyong Espiritu. Oo, Panginoon, ang iyong salita ay hiningahan mo na. Ngunit kailangan ang mga taong naririto ay hingahan mo rin, Panginoon. Nang sa ganun ay maunawaan namin ang iyong salita at magkaroon ng bunga ang mga bagay na ito na aming binasa sa aming buhay ngayong gabi. Pinagkakatiwala namin ang bagay ito ng iyong kasalutan, O God, sa iyong kamay. Ito'y pahiran mo patungo sa pusong naghihintay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mari tayo magsiupo ngayong gabi. Gusto kong pamagitan ang ating mensahe ng God breathed. God breathed. Hiningahan ng Diyos. God breathed. God breathed. Hiningahan ng Diyos. Hallelujah. At for a subject ay ang aking tatalakayin ay ang tungkol sa true inspiration. True inspiration. Ang tao ay walang magagawa na masyado kung hindi siya kakasihan. Palagi natin naririnig kung ako'y may inspire lamang, mas marami akong magagawa. Di ba may mga pagkakataon na tayo'y inspirado na gumawa ng mga bagay-bagay. At kapag dumarating yung mga ganong pagkakataon, ay nagiging produktibo tayo sa ating araw. Bakit? Kasi may kung anong inspirasyon na dumadapo sa atin. Alright? Ganado tayong magtrabaho, ganado tayo na humarap sa responsibilidad. Bakit? Because we have been inspired. Ang mga tao ngayon kung saan-saan kumukuha ng kanilang inspirasyon. 'Di ba? May mga na-inspire ng tawag dito TV personality na pagka nabanggit lang yung pangalan ng paborito nilang artista, they get so inspired na para bang yung espiritu na nagpapakilos doon sa TV personality yun ay pumapahid sa kanya at siya ay naikikilos na gumawa at umarte ng mga bagay na pinagagawa ng kanyang idolo. Hanggang sa ma-inspired siya ng paraan ng pagdadamit ng kanyang hinahangaang artista na yun ay kanya nang ginagaya, ang kanyang kilos, ang lahat ng gusto ng kanyang idolo ay gusto niya na rin. Why? Because he's inspired by that movie star. O kaya ng isang atleta na kilala. Di ba? Inspired ni LeBron James, inspired ni kung sino-sino, inspired ni Manny Pacquiao. Amen. Kung saan-saan nila hinuhugot ang inspiration and somehow it helps them para merong magawa sa kanilang buhay. Alright? Nakakatulong yun para magbigay sa kanila ng tinatawag na extra push. Extra push. Amen? Because they're inspired by something. But tonight, ang pag-uusapan natin ay hindi lamang inspirasyon na galing kung kaninong tao. Amen? Ang inspirasyon na ating pag-uusapan ay inspirasyon na galing sa Diyos. At ano ba ang dahilan bakit ito ay dumarating? Kung ang inspirasyon na galing sa iba't ibang tao, kagaya ng sinabi ko kanina, ay nagpapakilos sa mga tao na na-inspire ng mga bagay na yon, ay lalo pa kaya ang Espiritu ng Diyos kapag ito'y dumapos sa atin at tayo'y nakasihan, at tayo'y na-inspire. Amen. Ito'y magkikilos sa atin na gumawa ng mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin sa panahon na kinaroroonan natin. And that is very important. Kasi maraming tao ang kilos ng kilos, galaw ng galaw, trabaho ng trabaho, amen, programa ng programa, nang walang direksyon ng Espiritu ng Diyos. Kaya anong nangyayari? Everything gets to a failure. Di ba? Nabibigo sila, wala silang napapala, walang progreso, takbo sila ng takbo, wala silang nararating because they are not directed, amen, by the Spirit of God para ma-accomplish kung ano ang gusto ni Lord na ma-accomplish sa panahong ito sa Kanyang kaharian. Praise the Lord. Napakaraming programa, napakaraming activities.
Pero ang mga tao ay hindi nababago. Ang mga tao ay hindi nadadala sa larawan ng Diyos, na gusto ng Diyos na ma-accomplish sa ating panahon. To take a bride that will be in His perfect image. Can you say amen? Hindi lang siya nagbibigay ng inspirasyon para tayo maging masaya, para kilabutan tayo, para tayo makaawit ng malakas, para tayo ay magkaroon ng sigla sa pananampalataya. The Holy Spirit, when it comes, this inspiration comes, it's going to move you to fulfill certain purposes. May layunin ang pagkilos ng Espiritu sa buhay ng tao. Hindi siya nagsusugo ng kanyang inspirasyon ng walang silbi. Hallelujah. I want you to remember now na tayo ay merong dalawang inspiration. Yung isa nananahan sa atin. Yung isa ibinibigay sa ibabaw ng ating pagkatao. Alright? There's an anointing within and there's an anointing upon us. Ito ay naipakita sa isang magandang paraan sa persona mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Christ, He was Jehovah, sabi ni Brother Branham, made flesh. Jesus Christ of the New Testament or Jehovah of the Old Testament is Jesus Christ of the New. Alright? Si Jehovah din yun na nagkatawang tao. That's why Brother Branham could say it was tiny Jehovah crying in the manger. It was Jehovah playing like a little child. It was Jehovah in his teenage years. Bakit? Kasi nagsaplot lang si Jehovah. Ibig sabihin, ang Espiritu ni Jehovah ay nasa Kanya. Ang buhay ni Jehovah ay nasa Kanya. Amen, meron siyang Espiritu na nananahan sa Kanya. But, amen, He also had to be anointed when He was baptized in the river Jordan and the Spirit of the Lord, amen, came upon Him. And right after that baptism, saan siya dinala? Sa ilang. Tinukso siya. And then pagkatapos ng ilang, saan siya dinala? Binalik siya sa Nazareth. Ano una niyang ginawa? Pumunta siya sa templo, kumuha siya ng Bible. Alright? At pagkatapos ay binasa niya yung scripture na nauukol sa kanya sa Luke chapter 4, if you remember. At kung titignan nyo, ang binasa niya ay yung scripture sa sa Isaiah chapter 61, verse 1 and 2. Alright? At ang sabi niya, amen, the Spirit of the Lord is upon me. Alright? So meron siyang sinasabing Spirit of the Lord that was upon Him. But, was the Spirit of the Lord not dwelling in Him? It was dwelling in Him. The fullness of God was given to Him. Amen. And it was dwelling in Him. The Spirit of God was given to Him without measure. The Bible says. And that Spirit was dwelling in Him. But He had to be anointed upon His flesh, upon His body. He had to be anointed para mag-fulfill ng certain scriptures, para mag-fulfill ng partikular na trabaho. You see, sa Old Testament, ang mga hari, propeta, saserdote, they had to be anointed. At pagka sila'y na-anoint, and the Spirit of the Lord comes upon them, alright, pinapahiran sila ng langis, pero ito ay simbolo lamang ng Holy Spirit. And when the Spirit comes upon that man, that priest, that prophet, amen, ano mangyayari? Siya ay kikilusin nung Espiritong yun para kanyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang propeta, bilang hari, bilang saserdote. Now, amen, he's performing certain tasks through that anointing. Naintindihan nyo? So, ang anointing, ang inspiration ay dumarating, hindi lang para kilitiin kayo. Para lang pasayahin ang inyong pakiramdam. Hindi lang para kayo ay pangitiin. sarap ng pakiramdam. Ito ay magkikilos sa inyo para gumawa ng isang instruction mula kay Lord. Merong bahagi ng salita ng Diyos na kailangan tuparin mo sa panahon mo. At yun ang ginawa ni Christ. The Spirit upon Him, moved upon Him and moved Him. And He said, anong gagawin itong Espiritu na ito? Amen. The Spirit of the Lord is upon me. Amen. That I might preach the acceptable year of the Lord. Hindi lang yun. Sabi niya, that I might bind the brokenhearted.
cause the blind to see. Amen. The lame to walk. Hallelujah. At sa dulo, ang sabi niya, that I might preach the acceptable year of the Lord. At pagkatapos ay, sinarado niya yung aklat at binigay niya doon sa sacerdote. Kung babasahin niyo yung Isaiah 61, amen, hindi natapos doon yung scripture, pagkatapos doon to preach or to declare the acceptable year of the Lord, amen, ay sinabi, and also the day of vengeance of God. Ano ibig sabihin? Hindi para sa panahong yun, yung bahaging yun ng scripture. The day of vengeance was not for that day. But he was anointed or inspired by the Spirit that came upon him now, all right, upon him to fulfill those scriptures that he read. Naintindihan nyo? Kaya pagkatapos doon, sinarado niya na kasi yun lang ang kanyang gaganapin. At anong nangyari? Paglabas niya doon sa templo, tinupad niya lahat ng sinabi. Nagpalaya siya ng diablo, nangaral siya sa mga mahihirap, nagpalaya siya ng mga bihag. Can you say amen? Nagbigay siya ng paningin sa mga bulag, nagpagaling sa mga pilay, at naglinis ng mga ketongin. All that the scripture spoke about that he would do, he was inspired to do. Alright? Amen. So, ibig sabihin na, yun lang bahaging yun, ang kaya niyang tuparin. But it was that only na nakatakda na kanyang tuparin sa kanyang panahon. Sana nasusundan niyo ako. So yung anointing upon him was to move him so that he could fulfill that part of the scripture. Alright? Yung susunod na bahagi, hindi pa sa panahon yun kasi sa panahon natin tutuparin yung declaration of the day of vengeance of the Lord. First coming kasi yun eh. Siya ay naging mabiyaya. Pero sa second coming niya, he will be a lion. Pero alam niyo ba na yung pagdating niyang yun ay narito na? Marami nag-iisip na yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay doon pa sa malayong hinaharap. Hindi nila alam, dumating na siya para i-fulfill yung bahaging yun ng Scripture. He has come in our days. Amen? And He is inspiring a group of people so that they could see that that part of the Scripture in chapter 61 is for them to fulfill. Hallelujah. They will receive the same inspiration, but this time they will fulfill the day of vengeance of the Lord. Amen. With Christ coming in the bride form. Amen. Ang galit ni Lord ay hindi magsisimula sa Great Tribulation. Nagsisimula na ito ngayon. Kaya nangaral na si Brother Branham ng indictment, judgment, souls in prison now. Sabi niya, America, you're doomed. You'll never raise up again. Wala nang revival pa na darating sa iyo kailanman. Ang tanging revival na natitira ay ang revival sa bride. Bakit niya kayang sabihin yun? Bakit? Kasi merong presence si Lord na dumating sa atin, and that same inspiration came upon us maliban dun sa nasa atin. Alright? So tandaan yan. That's very important. Ang inspiration o ang Espiritu ng Panginoon sa atin ay merong panloob at merong panlabas. Merong nananahan, merong dumadapo. Okay, para maintindihan nyo ng gusto, buksan natin yung 1 John chapter 2 verse 20 to 27. Sabi niyo dito, but you have an unction. Unction ay galing sa salitang anointing. Kung ikiklik mo yung unction, yun din yun. Christmas. Christmas. Yan ang galing yung, yan ang galing yung tawag na charismatic. Kaya charismatic. Bakit? Kasi napapahiran sila ng Espiritu. Alright? We have an unction from the Holy One, and you know all things. Alright? I have written unto you because you know
because you know not, I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Alright, Antichrist na yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, Ama lang ang meron. Walang anak. Sabi, kailangan tanggapin mo yung Ama, meron ding anak. Palagay ko, scripture ito ng two lords din eh. Mali lang yung kanilang application, alright? Denied the Father and the Son. 23, whosoever denied the Son, the same had not the Father. But he that acknowledges the Son had the Father also, because they are the same. Sabi niya, let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. Tuloy natin. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. Ano pang mas dakilang pangako kaysa sa eternal life? Verse 26, these things have I written unto you concerning them that seduce you. Verse 27, tingnan niyo ito. But the anointing which ye have received of Him abideth in you, and ye need not that any man teach you. Alright, gusto kong hinto natin dito sandali. Meron sinasabing anointing that abideth in you. That is the Holy Spirit, right? Nananahan sa inyo. Pero, merong anointing ng Spirit na dumadapo sa inyo every now and then. Naintindihan niyo ba? Praise the Lord. Nananahan na yung Holy Spirit sa inyo, pero hindi all the time, inspirado kayo. Pagka nasa inyo ng Holy Spirit ngayon, at tunay kayong baptized ng Holy Spirit, the Holy Spirit doesn't go away. You are sealed with the baptism of the Holy Spirit until the day of your redemption. Alright, David had another inspiration. He said, restore unto me the joy of my salvation. Let the spirit of inspiration return unto me. That's what he was saying. Amen? Ang sinasabi niya, ibalik mo, Panginoon, ang spirito mo sa akin. Why? Because sa Old Testament, the Spirit did not stay in them. Alright? Iba yung ating anointing ngayon eh. Anointing natin ay nananatili. Ang sabi, you have the anointing abiding in you. Alright? Kaya iba yung awit natin. Sa awit ni David, iba yung inspiration natin doon. Amen? We're not meaning na yung Espiritong Santo nasa atin, na nagselyo sa atin, ay umalis pagkatapos bumalik. And you might say, Brother Ray, ba't ang sabi ni Brother Branham, kapag meron kang ugaling lobo, ay pag nag-ugaling lobo ka, ay lumilipad yung kalapate. Well, ang ibig sabihin niya lang doon, napipighati ang Espiritu. Pero ang Holy Spirit na binigay sa iyo ay hindi naaalis sa iyo. Kahit paminsan ang pakiramdam mo ay tuyong-tuyo ka sa church. If you are sealed with the Holy Spirit, hindi naaalis ang Holy Spirit sa iyo. It abides in you. Kaya lang may mga panahon na kayo ay papahiran, dadapuan ng inspiration para kayo ikilos upang gawin ang certain things, ilang mga bagay na pagawa ni Lord sa inyo. Minsan meron siyang i-inspire na scripture sa inyo at papahiran niya rin kayo upang yung scripture na yon ay magkaroon ng bunga sa inyong buhay. Sana nasusundan niyo ko? Alright? So iba yung anointing sa loob, iba yung anointing sa labas. Just like si Jesus Christ, amen, nalilito sila. Bakit ang sabi ni Brother Branham, yung Ama, yung anointing ay iniwan siya dun sa Gethsemane. The outside anointing left him at Gethsemane, but the inside anointing remained in him. Alright, gusto ko makinig kayo na huwag niyo sayangin itong pagkakataong ito. Amen? That's why nung ibuhos niya yung kanyang kaluluwa, amen, ibinuwas niya yung buhay ng Diyos. It was dwelling in him. Pero yung outward dumapo sa kanya doon sa River Jordan, can you say amen, para gawin yung mga bagay na ginawa niya, ay iniwan siya. Alright? Kaya hindi niya matulungan pati yung kanyang sarili.
Pero inside of him was God. God's life was inside of him. So meron siyang inside anointing, meron siyang outward anointing. At yung outward anointing ang umalis sa kanya doon sa Gethsemane. Pero meron pa siyang inside anointing na titira sa kanya hanggang sa dulo, hanggang sa siya ay mamatay. Alright? So meron tayong inside anointing, pero maganda yung tayo ay hinihingihan ng Diyos every now and then para tumupad ng kanyang kalooban. Para ganahan sa pagtatrabaho sa kaharian. You know, may mga pagkakataon na ang minister parang hindi siya inspired. At salamat sa Panginoon, that rarely happens sa atin, alright? Siguro merong kailangang ayusin yung minister, merong nagpigatin yung espiritu. Sometimes it comes without that anointing, that inspiration. At naghahanap yung church, bakit ganoon? Parang langgana si pastor. Amen? Meron siyang pinagdadaanan. Amen? Pero a lot of times it comes under the inspiration of the Holy Spirit, not just the inside anointing, but the anointing upon him as a minister, as a pastor. May pahid ang Diyos sa kanya at siya ay directed in a certain way. Amen? Kung paano ipangaral ang salita ng Diyos, siya ay directed according to his calling. Can you say amen? Hindi siya evangelist, hindi siya teacher lamang. He's a pastor. Kaya kung paano niya i-break ang word ay ayon sa anointing niya as a pastor. Yung inspiration niya, hindi katulad ng inspiration ng evangelist. Hindi katulad ng inspiration ng apostol. Hindi katulad ng inspiration ng propeta because he's a pastor. But he has the Holy Spirit within him. But he waits for the inspiration of God for him as a pastor. So meron tayong inside anointing, hindi na nawawala yun. Pero tayo kinikilusan ng Diyos to do certain task. Amen. Sayang ang panahon kung hindi tayo pahira ni Lord. Sayang ang panahon. Nagugugulin ni Brother Ray kung salita niyo salita na walang pahid ng Espiritu ng Diyos. Amen. Pero alam niyo, kailangan kayo din ay ma-inspire. Kung narito kayo nang walang kagana-gana at inaantok at nakikipag-usap kung kani-kanino dyan sa inyong tabi, you are not under the inspiration of the Holy Spirit at walang mangyayari sa iyo dito. It moves the pastor, that inspiration moves the pastor, but it will also prepare the congregation. Kaya siya na-move dahil sa congregation. Hindi siya inspired ng Lord kung wala siyang gustong pagpalain sa mga tao. Amen? Kaya bago pa dumating ang pastor, ay nagbigay na siya ng hunger sa puso ng mga tao na pumunta sa church ng maaga. Manalangin, mag-expect. Hallelujah! May Holy Spirit na kayo, hindi na mawawala yun, pero somehow may mga araw na ganadong-ganado kayo pumunta sa church. At habang naliligo kayo, habang nagbibis kayo, pasipol-sipol kayo, pakanta-kanta kayo, may kung anong anointing na dumapo sa inyo. Why? Meron nakatakdang himala sa buhay mo. Hallelujah! May gustong gawin si Lord in that particular service. Kaya inspirado ka. Eh, ayaw mo dun sa dulo, umupo. Gusto mo sa harapan hanggat maaari. Hallelujah! Ayaw mong pumalakpak lang. Gusto mo sumigaw pa. Amen! Hindi ka lang uupo sa upuan para magpadagdag sa bilang ng mga attendees. Ikaw ay umuupo ng may anticipation. May pag-asam. May inasahan ka. Why? Because you're inspired. At pagka-inspiration ng pastor at yung inspiration nyo nagtagpo. Amen. Then we can say, amen, this day, this scripture is fulfilled. Hallelujah. Should be the name of the Lord. Alright? Nag-aral ako, but hindi ganito ang pinlano kong paraan. Hindi sa ganito ko gusto umpisahan, pero ganito ko na umpisahan. Amen? Nagpapatianod ako sa inspirasyon ni Lord sa gabing ito. Alright, gagamitin natin ang bilang platform. Yun sa gusto ko talagang sabihin sa inyo. Alright, sabi dito, ang salita ng Diyos, lahat ng kasulatan. Lahat.
Walang anumang bahagi nito ang hindi inspired. All Scripture is given by inspiration. All Scripture is God-breathed. Hiningahan ni Lord. Alright, kaya ang sabi ni Paul, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance. 1 Thessalonians 1:5. Ang aming ebanghelyo ay hindi sa patay na titik lamang. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang titik ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Pero ayon sa scripture na binasa natin sa Timothy, makakasigurado tayo na bawat salita nito na nandito sa Biblia ay hiningahan na ni Lord. Sabi ni Christ, the words that I speak unto you, they are spirit and their life. Amen. Hindi nag-aksaya ng laway si Lord, kumbaga. Bawat salita niya ay inspirado, may kasamang hininga niya. May kasamang puwersa niya. May kasamang kapangyarihan niya. May kasamang buhay niya. Kaya ang sabi niya, amen, ang salita ko hindi babalik sa akin nang walang kabuluhan. Kundi ito ay giginhawa. Amen, ito ay tutupad dun sa nilayon ko. Doon sa nilayong kong matupad, kaya ako sinabi yung salita ko, kaya ako sinugo yung salita ko, dahil meron niyang tutuparin sa buhay ng mga itinakdang anak. Amen. In-inspire ko ang salita ko, at meron kong mga in-inspire na mga tao na tatanggap sa aking salita. At kung ano man yung laman ng salita ko na gusto kong matupad, ay matutupad sa buhay ng mga taong yun na in-inspire kong tumanggap ng aking salita. Kaya hindi babalik ito ng walang kabuluhan. Alright, so sabi, all scripture, kapaki-pakinabang ito. Bakit? Kasi lahat tayo, ang sabi, ito'y, kapaki-pakinabang saan? Sa doktrina, sa aral. Lahat tayo kailangang aralan. Sino ba dito ang palagay niya hindi siya kailangang aralan? Praise the Lord, dapat nasa langit ka na ngayon. Ang sabi sa pagsansala, for correction, for reproof. Amen, pagtutuwid. Kailangan tayong masansala sa mga mali nating ginagawa. Sa bawat kasulatan ay merong ginagampanan para gawin itong mga bagay nito. Pag-aaral, doktrina, pagsansala, pagtutuwid, lahat tayo kailangan pa rin ituwid. At kailangan gabayan, instruction for righteousness. Lahat kailangan gabayan tayo sa daan ng katuwiran. Alright, kaya kapaki-pakinabang ito lahat daw ng salita ng Diyos. That's why sabi ni Brother Branham, pwede kong itaya ang aking kaluluwa dito. It's either the Word, the Bible, is all truth or it's all wrong. Sabi niya, kung hindi ang buong katotohanan, abay, paano mo isasalig ang kaluluwa mo dyan? Diba? Huwag na natin paniwalaan yan kung meron diyang hindi totoo. Alright, remember, hindi yung mga tao ang nagsalita, sila'y kinilos lamang ang sabi ng Espiritu ng Diyos. And tignan niyo ito, yung mga tao ngayon, bagamat propeta, punong-puno ng kamalian ng buhay nila. Diba? Ang dami sa kanilang nagkamali. Pero meron sinasabi dito, nung panahong kilusin sila ng Espiritu at nagsalita sila, yun ay salita ng Diyos. Hindi nila yung mga tao hindi nila maintindihan yung ibig sabihin ng inspiration, ng katawagan bilang propeta. At tinitingnan nila ang ating propeta, which we call and we recognize, we identify as a prophet from God. Amen? Pero marami silang sinisilip na mga kamalian sa grammar, kamalian sa mga desisyon minsan na ginawa niya, at ang sabi nila, dahil doon, hindi yan propeta. No, walang kinalaman yung pagkatao nung tao sa kanyang pagiging propeta. Kapag siya'y kinilos ng Espiritu ni Lord, and He said, thus saith the Lord.
Pag sinabi niya, itong mga ipinangaral ko, yung interpretation ko ay hindi galing sa aking isip, but this is thus saith the Lord. I've never been so inspired in all my life. Sabi niya, kesa dun sa panahon na binuksan yung 7 tatak na yun, then you know, it's not Brother Branham, it's the Holy Spirit moving him. Inspiring him. Kung paano ang Biblia, amen, ay sinulat ng mga mahihinang tao, pero ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang mensahe ay binigkas ng mahinang tao, pero ito'y kilos ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Amen! Magagawa bang sabihin na si Moses ay bula ang propeta? Dahil lang sa mga kahinaan niya? Magagawa bang sabihin na si Pablo ay bula ang propeta? Mag-ingat ka dahil sabi, touch not my anointed. But you know, madali natin sundin yun dahil nasa Biblia yung kanilang pangalan. Amen? Pero paano kung si Brother Branham ang pinag-usapan? At nakita niyo yung mga pamali-mali ng kanyang salita. But it's the same principle. Hindi yun yung tao, yun ay yung pagkilos ng Diyos sa kanya. He was anointed to fulfill certain scripture at sa aba ng mga taong magsasalita laban doon. Because he will not be speaking against the man, he will be speaking against God himself. Praise the Lord. Kapag ang ministro ni Lord ay nasa ilalim ng pagkapahid, and you start to ridicule him in your heart, even in your heart, without saying anything, nakatingin ka lang dyan, pero sa puso mo, yabang nito. Di ba? Sabihin mo yan sa iyong sarili, hindi ako naniniwala sa iyo. Kahit hindi ka magsalita, amen, ang sabi ng scripture, sabi ng propeta, ang kaisipan nyo ay mas malakas na nagsasalita sa langit kaysa sa aktual na salita nyo sa lupa. And you can grieve God by doing that against a man that's inspired and called by God para tumupad ng scripture, para gumanap ng bahagi sa kanyang katawan. Susundan niyo ako? Very serious, amen? Hallelujah. You say that, you might grieve the Holy Spirit away. Sabi ng isang dalaga kay Brother Branham, isang babae, sabi niya, hindi ko papayagan yung aking baka na magkaroon ng reliyon na itinuturo mo. And at that time, he grieved the Holy Spirit away, or she grieved the Holy Spirit away. Amen? Ang sumunod na eksena, sabi ni Barbar, yung babae niya yung nagtititili. Amen? Yung mga freckles niya ay nag-uslian. At siya'y namatay nang tinatawag ang pangalan ng ating kapatid na si Brother Branham because he grieved the Holy Spirit away. Alam niya na siya ay mapapahamak. Amen? Isang babae, ang sinaway ni Brother Branham, sabi niya, parang, huwag mo akong pakialaman, mind your own business. Amen? Pagkatapos nun, amen, may nagsabi kay Brother Branham, that lady grieved the Spirit of God. At minsan, nakita niya sa daan, itong babaeng ito, amen, naturingang Kristiyano, pero nung makita niya sa daan, ay ang laswa-laswa ng itsura, at pagkatapos merong subong sigarilyo, but then still professing to be a Christian, at inalok niya ang propeta mismo, na manigarilyo. Sabi niya, gusto mo? Think of it now. And that grieved the Spirit of God away. Amen? Nang sabi ni Brother Branham, magmula nun, kinonfess ng babae na kahit nakikita niya yung kaluluwa ng nanay niya na niluluto sa impyerno, ay hindi na siya nakikilos. Ang damdamin niya ay hindi na naantig. Why? Nawala na yung kilos, yung hipo ng Espiritu sa kanya, hindi na siya mahipo, hindi na siya ma-inspire. God have mercy. Alright, the Word of God, every one of them, all Scripture is fulfilled. Kaya sabi ni Brother Branham, sabi niya, I believe the Bible is the inspired Word of God. Sa message ng Mark of the Beast, every word of it is inspired. I don't believe just this is not inspired, and this is, and that is. I believe it's all inspired. It's either all right or all wrong. And if it's all mixed up, then we don't know what to do. But it's what thus saith the Lord is here.
Naalala ko tuloy yung kwento niya. Tungkol doon sa isang preacher na nag-aral sa isang Bible school. Pinag-aral siya ng kanyang nanay dahil gusto niyang maging ministro. At habang siya'y malayo, yung nanay niya nagkasakit. At sumulat sa kanya, sabi, isang sulat ay dumating sa kanya. Sabi, maganda ka kasi anytime baka ipatawag ka dahil ang nanay mo malala ang kalagayan, may pneumonia siya. At anytime ay pwede kang patawag dahil baka siya'y mamatay na dahil ginawa na lahat ng doktor ang magagawa para sa kanya. But then, hindi nagtagal, nakatanggap siya ulit ng sulat at ang sabi, huwag ka nang umuwi dahil ang nanay mo ay umayos na. So lumampas ang mga araw, natapos niya yung kanyang schooling at nung panahon ng bakasyon, umuwi siya at sa kanya inusisa yung kanyang nanay. Ano ba nangyari na? Bakit ganon? Nalaman ko, nagkasakit kayo pero hindi nagtagal. Pagkatapos, ang sabi, gumaling kayo. At ay, naku anak, yan ang gusto ko ikwento sa iyo. Kasi alam mo dyan sa Bandarian, doon sa Bandarian, mga ilang kanto mula dito sa naroroonan natin. Meron dyan isang church. At meron dyan sister na nagpatuturo sa akin, na sabi niya, siya rin na-inspire na ako ay lapitan at ako'y witnessan at dinala niya ako sa kanyang pastor at binasa sa akin yung scripture sa Mark 16, "These signs shall follow them that believe." In other words, sa madaling salita, pinatuungan ako ng kamay at ako'y gumaling. Bigla na lamang yung aking lagnat ay nawala at ako'y bigla na lamang lumakas at gumaling, nawala yung pneumonia sa akin. Miraculously. Sabi ng kanyang anak, Nay, ibig niyo sabihin, nagsimba kayo doon? Hallelujah, anak ko, napakasaya doon. Napakaganda ng mga gawain namin. Talagang puspos ng espiritu yung church na yun. Tapos sabi niya, Nay, alam niyo ba? Ayon sa aming pag-aaral, yung Mark 16, simula sa verse 9 pataas, ay dinagdag na lang at hindi yan inspired. Sabi niya, Nay, naku, mali kayo ng nasalihan kasi unang-una, mga ignoramos yung mga sinamahan nyo. Hindi yan kalibel namin, mga nag-aral dun sa eskwelahan namin. Di ba? Hindi yan ang dapat sinasalihan yung church. Mga holy roller lang yung mga yan eh. Mga hallelujah, hallelujah, pasigaw-sigaw yung mga yan. Sabi niya, anak, huwag ganyan, hallelujah, salamat sa Panginoon dahil natulungan ako ng church na yun, hallelujah. Nay, ang sabi niya, ganun ka na kumasta na, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Nay, tandaan nyo, yung Mark 16 ay hindi inspired ayon sa aming pag-aaral. At lalong napalundag yung nanay sa saya. At sabi niya, hallelujah, praise the Lord, anak. O Nay, bakit napasigaw pa kayo? Hindi nga inspired yun eh. Isipin mo ito, anak, ang sabi niya, kung yung hindi inspired, nagpagaling sa akin. Di lalo pa, ano pang magagawa ng inspired? But we know every word is inspired. Hallelujah! Isipin niyo ito, kamangha-mangha ang Biblia. Ito ay merong 66 na aklat. Ito ay sinulat ng 40 tao sa loob ng halos 2,000 taon. At yung mga taong yon ay iba't ibang klase, iba't ibang uri, iba't iba ang kanilang kalagayan. Ang ilan sa kanila ay mga propeta, ang ilan ay mga hari, ang ilan ay saserdote, ang ilan ay pastol, ang ilan ay magsasaka, ang ilan ay mangingisda. At sila nabuhay na magkakaiwalay sa kaysaysayan ng tao. At isinulat nila yung kanilang mga bahagi sa Biblia, sa iba't ibang sirkumstansya. Yung iba'y sa ilalim ng persecution. Yung iba'y habang sila'y nakakulong. Yung iba'y nasa panahon ng kumpay at malabis na katuwaan. Iba't ibang sirkumstansya. Pero pag pinagsama-sama mo lahat ng sulat nila, magkakaiwalay ng bansa, magkakaiwalay ng kultura, magkakaiba ng kultura. Pero pagka binasa mo ang Biblia, may isang tema lamang na taglay. Walang salungatan. Walang salungatan. Amen. Ano ibig sabihin nun? Merong isang isip na nagkontrol sa kanilang lahat. Kaya all scripture is inspired. It's God-breathed. Hallelujah. Ang Diyos lang ang makakagawa nun.
Para isang symphony, iba-iba yung tinutugtog na instrumento. Marahil kumuha ka ng mga musikero galing sa iba't ibang lugar. Pero pag hawakin mo ng iba't ibang instrumento, hallelujah, pag sila'y nagsama-sama, kung ilang piraso man sila, amen, pag ito'y pinagsabay-sabay mo, ito'y mag-create ng isang napakagandang musika. Bakit? Kasi nasa ilalim sila ng espiritu ng isang composer. Praise the Lord. Yan ang hiwaga ang himala ng Biblia. Kaya pwede nyo itaya ang inyong kaluluwa sa bawat salita nito. Every bit of it is inspired. Walang aklat na sinulat na katulad nito. Alright. So wala nang katanungan doon sa inspiration ng Biblia. Alright, palagay ko, kumbinsido na kayo. Inspirado ang salita ng Diyos. Pero, ang sabi ni Brother Branham sa message na, Jesus Christ the same. Now, sabi niya, it's either all inspired or none of it's inspired. It's either all inspired. Tanggalin mo yun now, Sister Gio. Alright. Now, sabi niya, it's either all inspired or none of it's inspired. I believe every word of it is inspired, written by God. If we can only rightly put it in its place, where it belongs. Alright, inspired ang salita, pero ang sabi ni Brother Branham, tignan niyo ito mabuti, it has to be placed in its proper place. It has to be put in its place. Hallelujah. If we can only rightly put it in its place where it belongs, and if we put it in its place, God will perform and operate and prove His Word. Tingnan niyo ito. Susunod. Now, you couldn't put a grain of corn in a box of sawdust. At sabi niya, or ashes, and it would grow, it won't do it. It's got to be in the right kind of soil to make it grow. Is that right? Right, so tinulad niya sa binhi. Ano mang binhi? Na germitize. May buhay. Pag sinabi mo germitize or germinize, may buhay yun. Fertile. Alright? Pero kahit gaano pa ka-fertile yung binhi, kahit gano'n pa ka-germinized yun o germitized, kahit ba punong-puno ito ng buhay, kung ilalagay mo lang sa maling lugar, halimbawa sa ibabaw ng pulpito, amen, kahit gaano kabusog yun sa buhay, hindi siya tutubo. Bakit? It's the wrong place. Amen? Sabi niya, kung ilalagay mo sa, pagkasabi niya dito, sa isang kahon, amen, hindi ito mabubuhay. Kailangan mailagay sa tamang lugar. Alright, nagpatuloy siya sa kanyang pahayag sa Hear Ye Him. Ang sabi niya, now, when a man is inspired, when a man is inspired and he reads the inspired word, the two inspirations together give a result. Hallelujah. No matter how well you study the Word, it will never do you any good until you're inspired yourself. It takes your inspiration with the Word's already inspired. So what we need today is an inspiration over us. God sweeping down with a new inspiration and breathing over us His power and His love and Himself, that it might inspire us, to quicken us and waken us to His Word, and then the Word being brought into that spirit of inspiration, then you will see miracles happen and things take place because the two just come together. Alright, so nakuha nyo sana. Wala nang question sa salita ng Diyos. Inspired yun. Hiningahan niya ni Lord. Pero ang sabi, kailangan mailagay sa tamang lugar. Tamang puso. Ano yung tamang puso? Ano yung tamang lupa? Inspiradong puso. Kung inspired ang word,
Kailangan ma-inspired din yung tatanggap. Kailangan mataba din yung lupa. Kung mataba yung binhi, kailangan mataba din yung lupa. Can you say amen? Kaya sa Matthew chapter 13, naalala niyo yung parabola ng nagasik ng binhi? Ang sabi, nung magasik siya, yung ilang mga binhi ay nahulog saan? Sa daanan. Yung iba ay nahulog sa batuhan. Yung iba ay nahulog saan? Sa dawagan, sa tinikan. At yung iba ay nahulog saan? Sa matabang lupa. Walang problema sa binhi. There's no problem with the seed that he saw. They're all right. They're all the right kind of seed. But the problem was with the soil. Ang problema ay doon sa lupa na nilapagan. Amen. Yung lupa na dinadaanan ay hindi nararapat na lugar. Kaya hindi nagbunga, umusbong man, hindi nagtagal. Yung mabatong lugar ay hindi tamang lugar. Yung dawagan ay hindi tamang lugar. Pero yung lupang mataba, ang sabi, nung ito'y dumapo doon, nung yun ay mahisik doon, sabi, ito'y nagbunga ng ilan? Nakalimutan ko na kala, 6 na po, 4 na po, at 100. Bakit? Kasi yung buntis na salita, yung inspired na salita, ay lumakpak sa inspired na puso. At ang sabi ni Brother Branham, pag nagsama yung dalawang inspirasyon, diyan yung nakikita yung mga himala na nagaganap sa inyong kalagitnaan. Diyan yung makikita yung mga pangako ng Diyos sa Biblia na nangyayari sa inyong personal na buhay. Hindi lang aklat, hindi lang titik, hindi patay na letra, kundi dahil sa inspirasyon ng Diyos, ang mga salita niya, pangako niya, ay nabubuhay. Hallelujah. That's why it changes you. That's why it transforms you. Bakit? Kasi dahil may puso kayong nananampalataya, yung salita ng Diyos ay nagkakabuhay sa inyo. Nagkakabunga sa inyo. Hallelujah! Nung sabihin ng propeta, sinabi niya yun sa ilalim ng ganitong inspirasyon. Yun ay markado, yung salitang yun. Naghihintay siya ng tamang panahon. Merong itinakdang tao na tatanggap ng inspired word na hiningahang salita. Sabi ni Barnabas, yung puso ay kailangan i-predestinate din. Kaya nga may binhi na siya na inilagay dun eh. Kaya nga may predestinated hearts eh. Kaya dahil may binhi na inilagay si Lord. At yung binhing yun ay bubuhayin ng kanyang espiritu, ng kanyang inspiration. And then kapag yung inspired word ay bumaksak dun sa inspired heart. Hallelujah. Oh, hallelujah. Then it moves you. It moves you para ano? Para yung sinasabi ng inspired word ay matupad mo sa iyong buhay. Remember, hindi lang ito para pasarapin ang iyong pakiramdam. Para mapasigaw ka, oh, sarap na service natin ngayon. Kung talagang tinamaan ka ng tamang inspirasyon at ikaw yung predestinatong inspired vessel, inspired heart ang meron ka, amen, pagkatapos magtamang inspirasyon ng word at saka inspirasyon na nasa iyo, kikilusin ka nito. Hallelujah! Uuwi ka sa bahay mo, pero ang salita ng Diyos ay patuloy nakikilos sa iyong buhay. At ang buong katawan mo ay pasusunurin nito. Meron ka mga gagawin na hindi mo akalaing gagawin mo. But because the inspiration of the Word and the inspiration is upon you, got together, amen, wala nang pipigil sa gustong gawin ni Lord sa iyong buhay. Hallelujah. That's why yung mga nagkaroon ng tamang inspiration, hindi sila nahihirapan magpahaba ng buhok. Dahil the inspired Word. Amen. Hallelujah. Lands upon the inspired heart. Hindi lahat maniniwala na kailangan magpahaba ang buhok ang babae. Merong ibang tatanggap lang dahil sabi ni nanay, sabi ni tatay. Pero kapag ito'y inspirasyon, dahil tinanggap ng puso mo na inspirado, hinanda, then it becomes a life to you. Hindi kailangan inspeksyonin ka ng pastor at mga diakono palagi. Amen. Hindi mo kayang hindi magpahaba ng buhok. Because the inspired word comes upon the inspired heart. So you see,
Ang gusto ko sabihin, lahat ng kinikilos natin, pinamumuhay natin, ginagawa natin, sana manggaling dun sa pagtatagpo ng dalawang inspirasyon na yun. Amen. Hindi dahil sa pinilit ko lang kayo o strict to si nanay. Strict ang parents ko. Hallelujah. Kundi dahil na-inspire kayo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise God. That is God Breathe, Part 1. Amen. Gusto ko pa sana, kaya lang wala na tayong oras. Alright, I want to read that portion again before we pray. When a man is inspired and he reads the inspired word, tignan natin si Christ. When a man is inspired, the Spirit of the Lord is upon me. Kinilo siya, dinala siya sa templo. And then he reads the inspired word. Alright? And then ang sabi, the two inspirations together give a result. Diba? Kaya, buong kumpiyansa si Jesus Christ, ang ating Panginoon, di binalik yung Biblia, yung scroll dun sa sacerdote, at sinabi niya, this day, the scripture is fulfilled. Bakit? Kasi pinahiran na ako para matukoy yung inspired word para sa akin. Hindi lang ito karaniwang tao na nagbabasa ng Biblia. Kundi ito'y inspiradong lalaki na bumasa ng inspiradong scripture. Nagtagpo sila sa itinakdang panahon. At na-identify niya, ito ang araw, parang scripture na ito ay matupad sa akin. Kaya ako pinahirang, dahil yung pinahirang salitang ito, ay ako ang tutupad. Hallelujah. Kaya sabi niya, ito, tago mo na. Amen. Sa'yo na yan. Dahil yung nandyan ay narito na ngayon. Hallelujah! Tago mo na yan dahil kung hindi mo makikilala na yung binasa ko ay nandito ngayon sa lamang ito at nabubuhay, yung Biblia mo ay walang pakinabang sa iyo. Maaaring basahin mo yan buong buhay mo hanggang sa malagas lahat ng buhok mo at tumanda ka. Wala kang mapapala dahil yung scripture ay in-inspire na, binuhay na sa katauhan ko, and you must receive it. Hallelujah! Yun ang message. Hindi lang basta Bible, hindi lang Biblia, lahat ng mga tao nagbabasa ng Biblia, lahat ng reliyon nagbabasa ng Biblia, pero iba yon kapag yung bumasa ay inspirado. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hindi lahat ng tao tutupad ng rapture. E pagbasa nila, walang dating. Amen? The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. Sana iba, ano ito? Anong mangyayari? Anong ibig sabihin? Pero subukan mong basahin yan. Na inspiradong, glory to God! Yung may alam na siya ang tutupad ng kasulatan ngayon. Alam niya hindi pwedeng hindi matupad yung scripture na yon. At pagkatapos, alam niya na siya'y kinikilusan ng Espiritu ngayon para siya ang tumupad ng scripture. Inspired siya. Walang kaduda-duda. Hallelujah! The dead in Christ shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the air. Pwede mo isoli na yung Biblia mo sa PBS at sabihin nyo, sa inyo na yan. Because this day, this scripture is fulfilled. Sabi ng scripture, and I will send Elijah unto you. That scripture is inspired. And Elijah, when he came, was inspired by the scripture.
But the you has to be inspired also. Hallelujah. Hindi lahat ng tao ay makakatanggap ng revelation na yung puso ko ay ibabalik sa puso ng mga magulang. Walang dating sa kanila yun. Amen. Parang sinabi ko noong nakarang Sunday, wag kang maghanap ng dugo sa tawag dito sa singkamas. Diba? Wag kang mag-expect na mayroong tutubo sa isang lupa na wala namang bining nakatanim. Pero Elijah will come, will be sent to you. And I said unto Elijah, before the coming of the great and dreadful day of the Lord, hallelujah, yung you ay kailangan ma-inspire. Yung you ay kailangan ma-identify nyo bilang kayo. Dahil kung wala kayo, hindi na lang siya isusugo. Kung wala kayo, hindi na lang sinulat yung scripture na yun. Kaya in-inspire yun dahil itinakda na rin ni Lord na sa panahong ito, kayo ay maparito sa ibabaw ng lupa. Walang kabuluhan yung scripture na yun kung wala kayo na siyang predestinated soil. Inspired soil. Can you say amen? Para baksakan ng hulang yun. And then, your heart is turned back. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, that's why the Bible becomes a new book. Hallelujah. And you can see your name in every scripture. Because the inspiration, it was inspired by, it's the same inspiration you are inspired by today. And they come together. Amen. Then the purpose of God should be fulfilled. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. God help us. Amen. Wala akong magagawa kung ilan sa inyo hindi inspired. Hindi ako nagbibigay ng inspirasyon. Amen. Pero wala kayong magagawa kung ako inspired ngayon. At hindi ko pipilitin yung mga taong hindi inspired. Dahil kung hindi kayo tinakda ni Diyos na ma-inspire, walang magagawa. Si Brother Ray, walang magagawa kahit na sinong anointed preacher. Amen. But if God is working in your heart tonight, kung nakaramdam kayo ng munti lang na inspirasyon, and you recognize, yun ay scripture ko, yun ay para sa akin. Totoo yun para sa akin. Amen. Sabi ni Brother Branham, pagka na-inspired sa inyo, yung scripture nagsasabing, by my stripes I'm healed. Palaging nandyan yan eh. Palaging kinukote yan eh, pero may pagkakataon, amen, na yan ay may inspire sa inyo. Para kayong hihingahan ng Diyos. And suddenly, it becomes a reality. Ang sabi ni Brother Branham, hindi nyo na kailangan lumapit sa harapan. Hindi nyo kailangan magpapatong ng kamay. Why? Because the scripture became inspired by the breath of God. Dati nyo nang pininiwalaan. Pero merong pagkakataon that the scripture becomes inspired to you. And you embrace it and you say, this is true. This is not just dead letter anymore. This is a living word. This is a living promise. I am healed. I am healed. Ang sabi ni Brother Branham, walang makakaawat sa kagalingan mo. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Kung ikaw ay ino-oppress, kung ikaw ay gapos ng kung anumang kahinaan o anumang kasalanan sa gabing ito, but the Spirit of the Lord breathes upon you tonight. At Kanyang in-inspire ang salita niya na narinig niyo. At ito inilagay niya sa puso niyo. And God breathes you with His Holy Spirit. Amen. Wala akong pakialam kung gaano kalaking tanikala ang nakatali sa inyo. Amen. Walang makapipigil sa pagpapalaya ng inspiradong salita ng Diyos sa inyong buhay. Kung kayo ay denominational believer ngayon, at hindi pa kayo nagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, once the Scriptures inspired to you, hindi kayo pwedeng awatin ng pastor nyo, ng denominasyon nyo, o sino man. Amen. Because the Word becomes alive.
He's moving upon the Word and He's moving upon you para yung salita niya ay matupad sa buhay mo. Oh dear God, thank you for your inspiration tonight. Lord, hindi ako nakarating doon sa gusto kong puntahan. And Lord, maybe you want me to just reserve it for another service, Lord. I believe, Lord, what you cause for me to say, that's the only part that you want me to tell, Lord, and express tonight. Iling ko po, Panginoon, na kung ito lang ang tinalaga mo, sapat ito para magpalaya sa iyong mga anak. Sapat ito para pagkatapos nilang matanggap ito, Panginoon, ay makita nila ang bunga ng iyong salita. As your prophet said, Lord, then miracles begin to happen. And the works of God are manifested. And the fruits are seen. Oh God, sa gabi ito, Panginoong Jesus, iling ko po, Panginoon, na pag yuko namin, pag luhod namin sa aming pananalangin, na hindi lang ito dahil sa kinagawian namin, ritual namin, Panginoon, na pagkatapos ng pangangaral, ay luluhod kami't mananalangin. But Lord, may it be by inspiration. Na ipinangako mo na kapag kami ay lumuhod at dumalangin sa iyo, sa iyong pangalan, ano man ang aming hingin ng may pananampalataya, ay iyong ipagkakaloob, ano man ang sambitin namin. Kung hindi kami magdududa, ito ipapangyarihin mo sa amin. Ang scripture ay tutuparin mo kung saan ang sabi, ang panalangin, maningas na panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking magagawa. Hindi kami upo at manalangin bilang ritual, but it is by inspiration tonight. Inspire those promises. Let those words, Lord, be placed in an inspired heart tonight so that we can see the fruits of it, Lord. In our lives, in the midst of this church, Lord. Yung mga nangailangan ng kagalingan, Lord, makita namin, Lord, na ang salita mo'y mamunga ng kagalingan ngayong gabi. Dahil ito'y natanggap namin sa inspired hearts. Hallelujah, para sa mga nangailangan namin kapatid. Grant it, Father, I pray. Amen. Mananalangin tayo ng posisyon nais nyo. May you be moved by the Holy Spirit tonight. Oh God. We love you, Father. We praise you, Jesus. Oh God. Thank you, Father. Oh, God.
Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, God. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Lord, we love you. We honor you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Speak back, Lord. Oh, yes. Yes, Lord. Glory. Glory, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, thank you for the inspiration, Lord. Thank you for moving upon us, Lord. Moving us, you're pulling us, Lord. Amen. I feel the move. I hear the call. And I know His Spirit's moving me to give my all. You're inspiring us, Lord. He speaks to me. Inspiration from your word. And from our hearts we say, I agree. We say amen, Lord. Hallelujah. Lord, please come and take control. I feel the move.
God, let us speak. And I, oh God, hallelujah. Glory. I hear your let us spirit. Oh, hallelujah. Hear the Lord. My Lord. Glory, 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 glory. Speaks to me with an anointed word. And the Lord, I the Lord, hallelujah. Lord, please come and take control. I feel the listen to the second stanza once again. Ito ba'y nilakan pinaaral sa inyo kanina? To hear the word and with its life and praise. Glory, glory. He was drawing me to Him, a higher You want us to be inspired, Lord. Ayaw mo lang kami umatid lang ng church. You want us to be moved. You want us to be drawn. You want us to be moved, Lord. Great magnet pulling me. I know for sure that I will reach the goal. 'Cause I feel hallelujah. Sing it now. Yes, Lord. Hallelujah. I hear the and I know His Spirit's moving me to give Him my Thank you, Lord. And Lord, please come and save. I Hallelujah. Hallelujah. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Oh, Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, let us be drawn, Lord. Let's be drawn, oh God. Oh, hallelujah. The magnet of the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you for breathing over us, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. We honor you, Lord. We honor you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for moving us, Lord. Inspiring us, Lord, tonight. Thank you for speaking to us.
Thank you for giving us the spirit to agree, Lord. Thank you for the deep calling, Lord. And thank you for the deep response, oh God. Hallelujah. What a night. Night. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gusto ko tawagin si Brother Ogie. Tapusin natin gawain sa pamagitan ng panalangin. Hallelujah. Tatapusin lang natin ating gawain pero hindi natin tatapusin ang komunyon natin sa Kanya. Hallelujah. Ang inspirasyon niya ay nating patuloy na dumaloy sa ating buhay at umakay sa atin. Thank you, Lord. God bless you, Brother Ogie. Hallelujah, Jesus. Sa aming Ama, kayo ba nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Salamat po sa inspirasyon ng iyong salita. Yan mong, Panginoon, makita namin ang aming mga sarili, Lord. Dahil gusto mong maging kalagyan namin, Panginoon. So, salamat po, Panginoon. Hayaan mong, Lord, magkaroon kami ng tunay na kapahingahan, Panginoon. Sabi ng aming kapatid, Lord, ang Christianity is based upon rest, Lord. At ang kapahinga namin, Panginoon, ay ang iyong mga salita na nagaganap sa aming mga buhay. Panginoon, napakalinaw, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po at naniniwala kami, Panginoon. Hallelujah, naghayag ka sa amin sa gabing ito, Lord. Tulungan mo mga kapatid ko, Panginoon, naman na maging gabay namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw naman magbalik ng lakas sa aming pastor, Panginoon. Salamat po sa pagpapagal niya. Panginoon, kita namin ng aming sarili, Lord, na, Lord, Panginoon, lahat ng pangako mo ay nagaganap sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po at hayaan mo lahat ng misay naririnig namin, Panginoon, ay maging realidad, Panginoon. Salamat po sa pag-aaliw mo at hayaan mo, Panginoon, na huwag na itong mawala pa sa aming mga puso, Panginoon. Oh God, salamat. Panginoon, salamat dahil ngayon, Panginoon, nakita na namin, Lord, kung gaano kahalagang inspirasyon, Ama. Ama, Panginoon, may lagay mo sa aming mga puso at isipan. Lord, sa aming mga kaluluwa sa tuwin na, Panginoon. Lord, salamat po. Patatagin mo mga kapatid ko, mga baguhan namin mga kapatiran, Lord. Hayaan nung maging, Lord, malinaw ito sa kanila, Panginoon, na ikaw ang aming kailangan. Salamat po, pinupuri ka namin. Pagpalay mong bawat isa, Lord. Hayaan mo habang naglalakad kami, Panginoon, sa papauwi, Lord. Mag-alab ang aming mga puso, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lahat ng ito, Lord, lahat ng aming narinig, lahat ng meron kami ngayon, Panginoon. Hayaan mo may balik namin sa iyong papuri at parangal sa dakilang pangalan mo, Lord Jesus Christ. Amen. Bless you. Amen. Magkamayan tayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magpaiwan lang lahat ng diakono na narito. Meron tayong project. Gusto kong sabihin sa inyo. Mabilis na mabilis. Amen. God bless you.